Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Princess, 29 years old at masasabi kong kontento na ako sa aking buhay. Sisimulan ko ang kwento ko nang makilala ko si King. He is 49 years old at lalaking masasabi ko na lucky charm ko. Aksidenteng nag-pop daw ako noon sa suggested friends ni King sa kanyang Facebook account. Kung kaya naman ay naisipan daw niya na i-message ako. Nagtaka ako noon dahil wala akong kilalang King pero kilala niya ako at ang pamilya ko. Kaya para naman hindi niya isipin na dinededma ko siya ay sinagot ko siya sa kanyang message at hindi nga naglaon ay inaccept ko siya sa Facebook ko. Samantala isang gabi ay naikwento ko sa aking ina ang tungkol kay King. Ma? May natatandaan po ba kayong King de la Cruz? Ngayon ko lang siya nakachat pero kinukumusta niya ako. Kayo tapos si Lola Godyang. Sabi niya sa akin naging kapitbahay daw niya tayo dati. Kwento ko noon sa aking ina. Agad naman niyang naalala ang tinutukoy ko. Oo. Natatandaan ko siya, kapitbahay nga natin dati si King at yung mga kamag-anak niya noong nasa Mindoro pa tayo. Pero nauna silang umalis sa lugar natin para mag-migrate sa Amerika. Kwento niya sa akin. Talaga po? Namamanghang wika ko. Mabait naman ang pamilya ni King. Kasundo ko sila lalo na yung nanay niya. Ano, kumusta na raw sila? Si King, easy go lucky pa rin ba? Tanong sa akin ang aking ina. Eto mabuti naman daw sila dun sa Amerika. Mukhang matino na rin si King. Siya na kasi yung breadwinner ng pamilya ngayon. Kwento ko naman. Kung sa bagay, matanda na siya. Dapat lang na maging mature at responsable siya. Wika naman ni mama. Siya nga pala. May asawa na ba si King? Hindi ko pa natatanong sa kanya. Pero ayon po dito sa Facebook profile niya single pa raw siya. Baka wala pa po siyang asawa. Sagot ko kay mama habang iniisip ko si King. Natawa naman ng kaunti ang aking ina. Ganon, ang tanda-tanda na niya hindi ba? Hindi siya makapaniwala noon sa aking sinabi. Napahagighik na rin ako. Oo nga po 49 years old na siya. Napaglipasan na siya ng panahon. Kung sa bagay, nasa lahi yata nila ang pagiging matandang dalaga at binata. Karamihan sa kanila matatanda na pero wala pa ring mga asawa. Yung iba late na nag-aasawa. Kwento pa sa akin ni mama. Nagulat naman ako sa aking nalaman. Ganun po ba? Kumusta mo na lang ako sa kanila. Tapos itanong mo na rin sa kanila kung may balak silang bumisita ulit dito sa Pilipinas. Nasasabik na akong makita sila ulit. Sabi pa sa akin ni mama. Samantala kinagabihan ay muling tumawag sa akin si King. Bali yon ang unang beses kong maririnig ang boses niya. Kaya hindi ko maitago noon ng sobrang kasabikan. Ang ganda naman ng boses mo, dalagang dalaga ka na. Parang kailan lang batang-bata ka pa nung huli kitang makita. Puri sa akin ni King sa kabilang linya. Nga pala, nandyan pa rin ba kayo sa Mindoro? Tanong pa niya sa akin. Nandito na kami sa Maynila naninirahan pero dumadalaw pa rin kami sa Mindoro paminsan-minsan. Sagot ko naman sa kanya.
Ikaw, may bala ka bang bumisita dito? Tanong ko naman. Oo naman, nakakamiss din kaya ang Pilipinas. Ang sabi ni King na halatang sabik nang makauwi ng Pilipinas. Marami nang nagbago sa dating lugar natin sa Mindoro. Nung huling punta ko wala na yung malalaking bukid. Napalitan na ng mga resorts at ilang subdivision. Pero huwag kang mag-alala. Maganda pa rin naman yon. Kwento ko naman sa kanya. Kayo, kumusta naman ang buhay ninyo dyan sa Amerika? Ano, may asawa ka na ba? Narinig kong humagikhik sa kabilang linya si King. Wala akong asawa, binata pa ako. Inform niya sa akin. Natawa na lang din ako sa sagot niya. Talaga? Kung sabagay, nasa dugo niyo yan. Nasabi nga yon sa akin ni mama na karamihan sa inyo matandang binata o dalaga. Ikaw, huwag mong sabihin sa akin na may asawa ka na. Tila seryosong tanong ni King sa akin. Naku, wala pa, bata pa ako no. At saka hindi ba sabi ko sa'yo, nag-aaral pa ako. Paniniguro ko sa kanya. Naku, tama yan. Mag-aaral ka muna bago ka mag-asawa. Pagsang-ayon niya sa akin. Princess, masaya ako at narinig ko yung boses mo at nagkausap rin tayo sa wakas. Ako rin King, so hindi lang tayo sa chat mag-uusap. Napupudpud na kasi ang mga kuko ko sa kakachat. Biro ko pa sa kanya. Oo, simula ngayon, tatawagan na rin kita palagi hanggang sa makauwi ako dyan sa Pilipinas. Masayang wika niya sa akin. Papadudot naging constant chatmates kami ni King. Mabait naman siya at madaling kaibiganin. Bukod doon ay humanga rin ako noon sa taglay niyang charm at magandang boses. Pagdating naman sa itsura ay hindi rin pahuhuli si King dahil may itsura siya. Dahil doon papadudot ay hindi ko tuloy maiwasan na humanga sa kanya. At kinalaunan ay nahulog na ang loob ko sa kanya ng tuluyan. Ano princess? Malungkot ka pa rin ba? Tanong niya sa akin sa kanyang video call. Nangihinayang pa rin ako kasi gustong gusto ko pa naman sanang graduate ng college tapos sa huli hindi pala ako mapapasama. Ikinuwento ko sa kanya na nagkaroon ako ng aberya sa college na naging dahilan kaya hindi ako napasama noon sa listahan ng mga gagraduate. Huwag kang mag-alala, makakagraduate ka rin. Basta magtiwala ka lang sa kakayahan mo. Pampalakas ng loob ni King sa akin. Teka, yan lang ba yung kinakalungkot mo? O sisa pa niya sa akin? Nabasa ko yung status mo sa Facebook. Parang lumalabas na broken hearted ka. Ikaw ha, may boyfriend ka na pero hindi mo sinasabi sa akin. Biglang wika niya sa akin. Wala pa akong boyfriend. Mabilis na pagtanggi ko sa sinabi niya. Okay, inaamin ko. Kaya rin ako malungkot kasi yung crush ko nalaman kong may girlfriend na siya. Pagtatapat ko pa kay King. Yun lang? Hay nako, wag mo nang intindihin pa yun. Maraming lalaki dyan. Makakahanap ka pa ng iba. Natatawang sagot niya sa akin. Pero King, alam mo ba na pangarap ko na kung sino yung magiging crush ko yun na yung magiging boyfriend ko. Tapos gusto ko na siya rin ang mapangasawa ko. Sabi ko naman sa kanya. Good luck sa'yo kung ganon. Ang sabi ni King na patuloy pa rin sa paghagikhik sa love life ko. Good luck lang. Wala man lang kaunting words of encouragement. Medyo disappointed kong wika sa kanya. Words of encouragement na rin yung pagsasabi ko ng good luck. Ang sabi ni King sa akin. Basta princess, kapag ikakasal ka na, gusto ko na ako ang gawin ninyong ninong ha? Dagdag pa niya. Princess, may itatanong pa ako sa'yo. Nasabik naman ako sa sinabing yon ni King. O sige, ano yun? Ano bang ideal man para sa'yo? Kailangan ba gwapo siya at kasing edad mo? Seryosong tanong niya sa akin. Ang totoo niyan, di naman ako tumitingin sa itsura o sa edad. Pero kung bibigyan na ba naman ako ng Diyos ng makakasamang lalaki na gwapo, di salamat. Pero kung hindi, okay lang.
Ang importante lang naman sa akin ay mabait at responsable ang isang lalaki. Taos pusong sagot ko naman sa kanya. Kung mas matanda sa iyo yung lalaki, ayos lang ba yun? Naintriga naman ako sa tanong niya. Ayos lang naman, teka King, bakit mo ba natanong yan? Mabilis naman siyang sumagot. Wala lang, curious lang ako. Curious o baka naman gusto mo mag-apply bilang boyfriend ko? Biro ko sa kanya. Akala ko ay sasakyan niya ang biro ko pero iba ang nangyari. Bakit? Tatanggapin mo ba ako kung sakaling manligaw ako sa iyo? Seryoso niyang question sa akin. Hindi naman ako nakakibo noon dahil nabigla talaga ako sa sinabi niya. Nang mapansin siguro ni King na medyo awkward na ang sitwasyon ay tumawa na lamang siya. Uy, nagbibiro lang ako ha. Huwag mong seryosohin yun. Ha, ganun ba? Akala ko seryoso ka. Wala sa sariling sagot ko sa kanya, Papa Dudut. Bakit gusto mong seryosohin ko yun? Panunubok niya noon sa akin. Bigla naman akong natauhan at dinaan ko na lamang din sa tawa ang lahat. Hay naku King, ewan ko sa'yo. Pero sa tingin ko naman papasa naman ako sa'yo. Kahit na parang tatay mo na ako kung titingnan. Makahulugang statement na sinabi niya sa akin. Nagpatuloy si King sa pagpaparamdam sa akin, Papa Dudut. O nung una pa lamang ay alam ko nang nagkakagusto na siya sa akin. Pero hinayaan ko lamang siya hanggang sa siya na mismo ang magtapat sa akin na gusto niya ako. Sa kabilang banda si King ang naging karamay ko noon sa mga problema ko. Siya rin ang madalas kong kabiruan sa phone at masasabi kong hindi nakokompleto ang araw ko kapag hindi ko naririnig ang boses niya. Pero nang mga panahong yon bagamat nagkaka-crush na rin ako sa kanya, ay aaminin kong hindi sumagi sa isipan ko na magiging boyfriend ko siya kasi malaki ang age gap namin. Bukod sa parang tatay ko na siya, ngunit sa pagdaan ng panahon at sa mga efforts na pinapakita sa akin ni King ay unti-unti ring nagkaroon siya ng puwang sa puso ko. Mukhang masaya ka ngayon anak. Pwede ko bang malaman kung bakit? Usisa ni Mama sa akin. Napangiti lamang ako noon sa kanya imbes na sumagot. Dahil doon ay lalong naintriga sa akin si Mama. Teka, hulaan ko. Dahil ba yan sa special someone mo kaya ka masaya? Tanong niya sa akin. Sino pa ba sa tingin ninyo ang special someone ko? Panunubo ko naman sa kanya. Sino pa ba? Di si King, nasasabik na sagot ni Mama sa akin. Siya lang naman ang lalaking madalas mong kausapin. At saka siya din ang madalas mong bukang bibig. Bukod pa ron kapag pinag-uusapan natin siya, sumasaya ang aura mo. Ano anak? In love ka ba sa kanya? O sisa pa niya sa akin? Ewan ko po ma. Medyo nalilito lang po ako sa mga nararamdaman ko. Malungkot na pag-amin ko sa kanya. Wala namang masama kung mahalin mo siya. Pareho naman kayong single kaso nasa Amerika siya anak. Yon ang naging concern ni Mama noon. Yun nga po may. Isa sa mga pinapangambahan ko paano ko po mamahalin ang isang lalaking malayo naman. Bihira lang kasing long distance relationship ang tumatagal. Wika ko naman habang iniisip ang posibilidad na long distance relationship sa aming dalawa ni King. Nasa paghahawak naman ng relasyon yan anak. At saka depende yan sa katapatan ninyo sa isa't isa. Tatagal kayo kung magiging tapat kayo sa isa't isa. Yun naman ang opinyon niya sa aking pangamba. Isa pa ma, parang sobrang tanda naman ni King para sa akin. Isa pa sa mga naging concern ko noon. Hindi naman niya nababase sa edad anak, ang mahalaga lang naman yung responsableng lalaki at kayang mag-handle ng isang relasyon. Tila pagsang-ayon na ni Mama sakali mang maging boyfriend ko si King. Sasagutin mo ba siya anak? Maya-maya ay tanong niya sa akin. Kayo po, anong masasabi ninyo? Baling ko sa kanya. Ikaw anak ang bahala. Kung mahal mo ba siya, bakit hindi? Yun lamang ang sagot sa akin ni Mama at tila
ano man ang maging desisyon ko ay handa siyang suportahan yon. Samantala kinagabihan ay muling tumawag sa akin si King at doon nga inamin na niya sa akin na mahal niya ako at gusto niya akong ligawan. Sa palagay mo ba ay sasagutin kita? Panunubo ko kay King. Bakit wala ba akong pag-asa sa iyo? Malungkot at tila kinakabahan siya habang binabaton niya sa akin ang tanong na yon. King, nangangamba lang ako. Na-curious at naintriga naman siya sa sinabi ko. Bakit ka naman mangangamba? O sisa niya. Sa tingin mo ba kung sakali maging tayo tatagal ang relasyon natin? Seryosong tanong ko sa kanya. Kung mahal natin ang isa't isa, bakit hindi? Aniya. Long distance ang magiging relasyon natin. Hindi kasi tumatagal ang ganong klase ng relasyon. Pagpapatuloy ko naman. Agad namang tumutol si King sa sinabi ko. Hindi lahat, princess. Kung magtitiwala lang tayo at mamahalin natin ang isa't isa ay tatagal ang relasyon natin kahit na magkalayo pa tayo. Paniniguro niya sa akin. Princess, huwag kang matakot na mahalin ako. Basta heto, pinapangako ko sa iyo ha. Ikaw lang mamahalin ko at wala nang iba. Hindi ka magkakamali na sinagot mo ko. Ano na? Pangungumbinsi pa ni King sa akin. Huminga lamang ako ng malalim habang pinag-iisipan ko yon. Sundin mo kung ano talaga yung nararamdaman mo. Hirit pa niya sa akin. Sige King, maya-maya ay sabi ko sa kanya. Sinasagot na kita. Pumapayag na ako maging girlfriend mo. Papadudot naging kami ni King nang hindi ko inaasahan. At tulad ng inaasahan ko ay marami ang nagsitaasan ang kilay nang malaman na matanda na ang boyfriend ko. Pero wala akong pakialam sa sasabihin nila at sa halip ay proud na proud ko pang sinasabi na boyfriend ko ang isang 49 years old. Oo, 18 years ang tanda sa akin ni King. But who cares? Sa pag-ibig naman ay walang pinipiling edad. As long as tumitibok ang puso mo sa isang tao, that's love. At wala kang dapat na ikahiya doon. Papadudot nung ilantad ko sa lahat na ang 49-year-old na si King ang boyfriend ko. Marami ang natuwa pero marami rin naman ang kumontra at isa na nga doon ang aking tita Linda at ang aking pinsan na si Ate Leslie. Maging ang isa ko pang pinsan na si Aika. Hindi nila lubos na maisip kung anong pumasok daw sa utak ko. Kung bakit mas pinili ko ang matanda kesa sa kasing edad ko bilang boyfriend. Ano ka ba naman princess? Mag-isip ka nga. Ang laki ng tanda sa iyo ni King. Tapos anong gagawin mo sa Amerika? Ikaw mag-aalaga sa kanya kapag may sakit siya? Gagawin ka lang niyang alila. Hay nako princess, madaming lalaki dyan. Tahasang pagtutol ni Tita Linda nang makausap niya ako isang araw sa bahay namin. Baka naman mamaya ginagawa ka lang laughing stock nila doon sa Amerika. Kasi baka mamaya niyan niloloko ka lang pala ni King. Yun naman ang concern ni Ate Leslie. Tita Linda, Ate Leslie, bakit hindi na lang po respetuhin ang desisyon ko? Mahal ko po si King at alam kong mahal niya ako kaya hindi niya ako makukuhang lokohin. Pakiusap ko naman sa kanila. Sure ka na ba talaga dyan kay King? Hindi mo ba alam na aadik-adik yan dati? Baka mamaya ulitin na naman niya ang bisyo niya noon no? Pag-aalala ni Ate Leslie. Nagbago na si King Ate Leslie pagtatanggol ko sa aking boyfriend. Umirit ulit si Tita Linda. At paano ka naman nakakasigurado? Alam mo ba kung ano yung ginagawa niya doon sa Amerika at saka hello, Amerika yun. Talama ka mga bisyo doon. Kaya malabong hindi maingganyo yan si King. Samantala'y hinabaan ko na lamang noon ang pasensya ko. Naniniwala po ako sa sinabi sa akin ni King na nagbago na siya. Hindi niya ako pagsisinungalingan. Sabi ko pa sa kanya kinalaunan. Pumaling naman ang tiyahing ko sa aking ina. Hay nako Fe, kinukonsinti mo itong anak mo para kay King? Linda, desisyon ni Princess na mahalin si King. Ayaw ko namang diktahan ang anak ko sa buhay niya. At saka wala naman ako nakikitang masama kung si King ang mapangasawa ni Princess. Mabait naman yung tao. Malumanay na sagot ng aking ina. Kaso nga Fe, gaano kasigurado yung anak mo na si King na talaga ang lalaking para sa kanya?
At saka gaano ka kasigurado na magiging maayos ang buhay niya kung sakaling mapangasawa niya ang matandang yon? Tanong pa ni tita. Sa puntong yon ay muli akong nagsalita sa panghihimasok nila sa buhay ko. Tita Linda, please, okay na appreciate ko po yung concern ninyo sa akin. Pero heto na po yung desisyon ko. Naniniwala po ako na magiging mabuting asawa si King sa akin. Yon ang assurance ko, hindi lamang sa kanila, kundi pati na rin sa akin. Papadudot, marami talagang tumutol sa relasyon namin dahil bukod sa May-December love affair, ay long distance pa ang relasyon namin ni King. Marami ang nagbigay ng haka-haka na kesyo hindi raw tatagal ang relasyon namin dahil magkalayo kami at walang physical contact. May mga nagsabi rin na baka meron ng asawa si King sa Amerika at nag-aastang binata lamang. Pero hindi ko pinansin ang lahat ng yon, papadudot, at sa halip ay nanindigan ako na si King ang gusto kong mapangasawa. Kahit natutol pa sa amin ang buong mundo. Samantala sumapit ang September 11, 2019, isang dasal ang dininig ng Diyos sa akin. King, hindi ko makakalimutan na halos maiyak ako sa sobrang tuwa nang makita ko ang boyfriend ko in flesh. Sabik na sabik kaming nagyakapang dalawa. Kumusta naman ang biyahe mo? Eto, medyo pagod. Kasi ba naman nagdalawang stopover pa ako sa Hawaii at saka sa Hong Kong. Tapos tinapay lang ang kinain ko. Kwento sa akin ng boyfriend ko. Sa malayo natatanaw ko sina Mama at Tita Linda na nakatingin sa amin pero dead malamang ako. Dahil ang focus ko talaga ay sa boyfriend ko. Samantala pinaghain si King ni Mama ng merienda dahil nga sa malayo pa ang nilakbay nito makauwi lamang sa Pilipinas. Nga pala, kumusta naman yung pakikipag-usap mo sa mga magulang ko? Tanong niya sa akin. Naalala ko naman yung unang video call ko sa mama ni King. Ayos naman, mabait naman ang mama mo. Marami kaming pinagkwentuhan. Gustong gusto ka ni mama para sa akin. Although aaminin ko noong una na medyo ayaw niya sa'yo. Pag-amin niya sa akin. Naintriga naman ako sa kanyang sinabi. Bakit naman? Napangiti naman si King bago nagkwento. Pinakita ko kasi yung litrato mo sa kanya at sa mga kamag-anak ko dati. Masyado kang maganda dun sa litrato kaya nag-jump sila sa conclusion na kesyo hindi ka raw gagawa na maganda sa akin at saka malabo raw na wala ka pang ibang boyfriend sa ganda mong yan. Pero pinagtanggol kita sa kanila at sinabi kong huwag ka nilang husgahan. Kaya nga nung nakausap ka na ni mama, doon niya napatunayan na nagkamali siya sa impression sa'yo. Kwento pa ni King habang napapahagik-hik. Salamat King at pinagtanggol mo ako sa kanila. Natutuwa naman ako sa ginawa ng boyfriend ko, Papa Dudut. Wala yun. Obligasyon ko yun bilang future husband mo. Wika niya sa akin. So ano? Ngayong nasa Pilipinas ka na. Tuloy ba yung pag-aalok mo sa akin ng kasal? Tanong ko sa kanya. Oo naman. Eto nga pinaghandaan ko. Princess, will you marry me? Tanong niya sa akin habang ino-offer niya sa akin ang isang diamond engagement ring. Oo naman. Pakakasalan kita King, kahit saang simbahan pa yan. Excited na sabi ko noon. Papadudot pagkatapos noon ay naging happy naman ang aming span ng bakasyon ni King dito sa Pilipinas. Ipinakilala ko siya sa aking mga kaibigan at maging siya ipinakilala ko sa kanyang mga kamag-anakan. At mula sa kanya ay nalaman ko na hindi naging madali ang kanyang naging buhay sa Amerika. Nariyan raw ang magipit sa pera at kung minsan kaya hindi niya ako kinakausap ay dahil busy siya sa kanyang trabaho. Nagawa pa nga naming sumali sa PREX or Parish Renewal Experience nang sa ganon ay magkasaysay din ang bakasyon niya. Sa kabilang banda, papadudot na ikwento rin sa akin ni King noong minsang magpadala ako ng larawan ko sa kanya. Nahusgahan din pala ako ng iba niyang kaanak na kesyo hindi raw ako gagawa ng maganda sa kanya at baka may boyfriend ako. Kung gaano ko siya ipinagtanggol noon sa mga taong hindi siya tanggap ay ganon din pala ang ginawa niya sa akin. April 8 ang plano naming date para magpakasal. Ngunit noong time na yon ay nagkaroon ng COVID pandemic
at ilang buwan ding nag-lockdown. Dahil doon ay na-cancel ang church wedding namin. Pero nagtiis lamang kami, Papa Dudut. Dahil alam naman naming maikakasal din kami ni King sa tamang panahon. Samantala, nirekomenda naman sa akin ni Tita Linda na magpakasal muna kami sa huwes ni King habang may pandemic pa. Kaya noong September 4 ay naikasal kami sa huwes. 6 lang ang guest namin noon dahil kasagsagan pa rin ng pandemic. Pero ayos lamang yon, ang mahalaga ay naikasal din kami ni King. Sa kabilang banda ay dumating ang unang pagsubok sa relasyon namin nang mahawahan ako ng COVID. Sobra akong nalungkot noon dahil na-isolate ako at hindi ko nakasama si King ng matagal na panahon. Halos 1 month din akong na-hospitalized. Akala ko noon ay mamamatay na ako, ngunit nilakasan ko ang aking loob at lumaban para sa aking buhay. At yun nga, Papa Dudut, bago magpasko ay gumaling din ako at nakalabas ng ospital. Doon ay labis ang pasasalamat ko kay King dahil kahit na hindi kami magkasama in flesh noon ay hindi niya ako pinabayaan. At naging masaya ang first Christmas namin bilang mag-asawa. Papa Dudut, sa ngayon ay nag-iipon na kami ni King para sa aming church wedding sa susunod na taon. Kung noon na boyfriend ko lang siya, ay magulo ang isip niya. Ngayon ay hindi na dahil gusto kong iparamdam sa kanya na nandito lamang ako at mahal ko siya. Marami pa rin ang tumataas ang kilay sa relasyon namin ni King pero naniniwala ako, Papa Dudut, na unti-unti ay mapapatunayan namin sa kanila na nagkamali sila ng iniisip at magiging successful kami. Muli, maraming salamat and God bless sa inyo, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Princess. Maraming salamat, Princess, sa pagbabahagi ng iyong kwento sa aming programa. Sa lahat po ng ating mga kaistorya, mga ka-listeners, nako, sana po ay na-inspire po kayo sa kwentong ito. Ang pag-ibig ay hindi po tumitingin sa edad, sa kasarian at kwalifikasyon. Ito po ay isang damdamin na genuine na ibinibigay sa taong tunay na magpapasaya sa iyo. Paalala po sa lahat ng ating mga listeners, i-report nyo po yung mga dummy account na nagpapanggap na Barangay LS o kaya ay nagpapanggap na si Papa Dudut para po ma-report po natin sa YouTube sapagkat bawal po ang pagnanakaw ng mga content na aming pinaghihirapan. Huwag po kayong manonood sa mga pirata na mga channel. Trying hard na maging Papa Dudut channel o kaya Barangay LS. Yan po ay bawal sa batas sapagkat ang ating pong trademark ay Papa Dudut na bawal gamitin ng kahit na sino. Lalong-lalo na po yung ating boses, no? Kapag tayo po ay nagnanarrate, papalitan lang ng mga picture, video, pero yung boses ginagamit, ninanakaw po yan sa YouTube. Huwag po nating hayaan na nakawin po ang ating content. Maraming salamat po sa mga nagre-report at sumusuporta sa ating genuine channel. Meron pa tayong isa pang channel, ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories narrated by Jason Steele. At syempre, yung ating pong family YouTube channel, yung Papa Dudut Family. Sana po mag-subscribe po kayo dyan. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi
sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may